Salamat po, Mr. Presiding Officer. Yeah. Mr. Witness, para klaro po sa mga nanonood, kapag pinag-uusapan po yung confidential and intelligence funds, chinecheck pa rin po ng COA kung paano ginastos yung pera. Tama po ba? Yes po, Your Honor. Okay, so ibig sabihin, kahit confidential ang tawag sa confidential funds, kailangan busisiin pa rin yung pinagkagastosan. Tama po? Yes po, Your Honor. Kasi public funds po siya. Kasi public funds. Okay. Ngayon, yung mga resibo na hinihingi nyo sa COA, again, para sa mga nanonood, para saan ba talaga yung mga resibong iyan? Kailangan po kasi naming malaman kung talagang bumili po sila nung kanilang mga binili, Your Honor. Okay. Kailangan malaman nyo kung talagang binili Yes po. yung sinabing ibinili. Opo. At At doon lang po namin makikita yun sa official receipt or sales invoice po. okay, OR o kaya sales invoice. At hindi lamang sa mga AR. Yes po, Your Honor. Okay. Unless nga para dun sa pagbili o pagpabayad ng information. Yes po, Your Honor. So, importante talaga na makapagsumite ng mga dokumento at resibo ng mga di umanong pinagkagastosan. Yes po, Your Honor. Okay. Sa kaso po ba ng OVP at ng DepEd, nakapagbigay po ba sila ng mga kompletong dokumento at resibo na hinihingi ng COA? Ang tanging period lang po na, sa pagkakalam ko na mayroong documentary evidence of payments based on may stay sa ICFAO o yung fourth quarter of 2022. At based po dun sa kanilang documentary evidence of payments for that period, wala po silang sinamit na official receipt or sales invoice. Tanging mga acknowledgement receipts lang po. Okay. So yung mga supporting documents na required, hindi ko po pwedeng tanungin kung kaagad nilang naibigay dahil hindi po naibigay yung ibang supporting documents. Yes po, Your Honor. Ni isa po within any time period after na dapat nilang sumitihin yan. Yes po, Your Honor. Okay. So, hindi ko rin kailangan tanungin kung kumpleto ba ang ibinigay dahil hindi ba kumpleto ang ibinigay nilang mga dokumento at resibo? Pwedeng paulit po ng tanong. Kumpleto ba o hindi kumpleto yung ibinigay nilang mga dokumento at resibo? Hindi po kompleto, Your Honor. Hindi kumpleto. Now, according to the joint circular, kailangan ng evidence of success for rewards payouts. So, itong tinatawag na evidence of success for rewards payments, naibigay po ba ito ng OVP? Hindi po, Your Honor. Naibigay po ba ito ng DepEd? Katulad nga po ng sinabi ko, yung sa OBP lang po yung may DEPs na naabutan ko. Alright. Pero hindi po naibigay ng OVP yung evidence of success for reward payments. Opo. Pero i-clarify ko lang din po, since ako po yung nag-initially evaluate noong first and second quarter ng DepEd, based po dun sa aking mga na-evaluate na documents, wala din po silang sinubmit na documentary evidence of payment. Documentary evidence na of success of the surveillance activities or information gathering activities po. Okay. At sa simpleng salita, bakit importante itong evidence of success sa rewards payments? Diyan po kasi malalaman kung valid ba yung naging payment nila ng rewards po. So kasi dito sa acknowledgement receipt, makikita natin marami-rami po ito, no? Nakalagay na kapag claim sila ng reward. So huling tanong ko sa inyo, Mr. Witness, sa round na ito, ibig sabihin sa itong evidence of success for rewards payments, patunay na meron tayong napala. Merong napala ang gobyerno sa mga operasyong iyan. Yes po, Your Honor. Kaya po namin ni-require na i-submit po yun. Alright. Salamat, Mr. Witness. Salamat po, Mr. Presiding Thank you, Officer. Senator Judge Ontiveros. Further and confirm, hindi nagbigay ng evidence of success si Vice Presidente, pero lumabas ang pera at marami ang nakatanggap ng reward. Tama Based po? on the documents po, Your Honor. Yes po. Yes, based on the documents. Now, based on your experience po, karanasan nyo bilang auditor, ano pang pinahihiwatig nito? Pwede pong pakiclarify Ano po yung pinahihiwatig na hindi nakapagbigay ng patunay ng success ng intelligence or surveillance operations, pero maraming lumabas na pera at maraming tumanggap ng reward? Ang
Ang ibig sabihin po niyan ay hindi po nag-comply yung Mm. OBP po dun sa requirements ng joint circular. Okay, so yun ang pahiwatig sa inyo bilang sa karanasan nyo bilang isang auditor. So, ngayon na wala nga yung evidence of success, matitiyak pa ba ng COA na yung pabuya ay talagang napunta dun sa mga informants? Hindi po, Your Honor. Hindi nyo mapatutayan. O sige, pumunta naman tayo dun sa gamot. No? Di umanong gamot ang ibinigay na reward. So muli, sa karanasan po ninyo sa ICFAO, and based on your expertise, normal po ba iyon na gamot ang kapalit ng intelligence information? Hindi po siya normal po, Your Honor. Hindi normal. Naranasan nyo na po ba ito dati na gamot ang bayad para sa impormasyon? Hindi pa po. First time po dun sa may OBP po, Your Honor. Okay, first time po dito sa OVP. At ito pa yung palaisipan, kung may sakit talaga yung tao, naimbestigahan niyo po ba sa ICFAO kung bakit kailangang magbigay muna ng intelligence information bago siya bigyan ng gamot? Hindi po, Your Honor. Hindi nyo naimbestigahan. So bilang auditor, ito po ba ay ifa-file sa ilalim ng pabuya o sa ilalim ng ayuda? Pwede po kasing tingnan yan. Kasi since document-based po kami, Mhm. pwede po siyang tingnan as payment of rewards, pero pwede din po siyang tingnan as provision of medicine. So pwede So- rin tignan as provision of medicine. So pwede rin siyang tignan na ayuda. Kung Hindi yun po yung pabuya. ibig sabihin ng provision of medicine, pwede rin po. Pwede rin. So, kasi, paano yun? Yung mga informant po ba, most of the time, may sakit? I wouldn't know po. Natanong nyo ba kung ang gamot na yan ay para saan? Hika ba? Alta presyon ba? Diabetes ba? Hindi po. Hindi rin. And ayon po dito, si Mary Grace Piatos, ayon sa isang acknowledgement receipt, si Mary Grace Piatos ay nakatanggap ng 70,000 pesos worth ng gamot bilang pabuya. Ano po ba yung sakit niya? Hindi ko po malalaman since wala naman po Mhm. dun sa document po na sinamit. Kindly wind up. Will do, Senator Mr. Judge Risa. Presiding Officer. Pero may paraan po ba ang ICFAO malaman kung ano yung sakit niya? Kasi binayaran natin ito eh. Pwede po namin tanungin, Your Honor. Pero since document-based po kami, kung ano lang po yung nasa document, yun lang po yung malalaman namin. Document-based pero pwede niyong tanungin. Yes po. Okay, kapag may mga di normal na pangyayaring ganito. Yes po. Allowed po kami under 6.2.3.7 of the Joint Circular po. Okay. Salamat, Mr. Witness. Salamat, Mr. Presiding Officer. Thank you, Senator Judge Mag-round Risa. 3 po ako kung meron po. Salamat. Let's try to finish the interjections of Senator Judges before we pause for lunch so that we can resume with the new witness of the prosecution after lunch.